po ang Panginoon. Yan, August 29, 2024. Glory to God po. Tayo po manalangin. Father God in heaven, our everlasting God, we are blessed once again to hear your word. You made heaven and earth. You made us in your image. You are the most powerful and most high God. Everything that we have comes from you. Thank you for our lives, our family, and our loved ones. Your grace and mercy are always sufficient for us. All that what is happening around us may not be good, but we know you are in control. Forgive us in all our transgressions. May your word be the great instrument to enlighten us from all the darkness of this world. Father God, heal the sick and the brokenhearted. We pray for deliverance to all who has a bandage of sin and darkness. May we always seek your face, especially in these troubled times. In Jesus' name, Amen. Lord to God, parang yun lang hinapon na ako, no? Gagaling din tayo in God's time po. Ayan, happy birthday po kay Sister Chona Concepcion. Happy birthday kay Brother Jamer Cortez. Happy birthday to BFFSSI Toledo, mga pangalan. Happy birthday to Nika May Carlos. Happy birthday to Brother June Beltran. Ayan, so maligayang kaarawan po sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan po ngayon. August 29, 2024 na po. 2 araw na lang, September na. Ayan, so Burmans. Masaya tayo pag Burmans, diba? Pero marami nangyayari. Pero alam mo yun, ano lang, basta hanapin lagi natin yung mukha ng Panginoon po, na tumawag sa Panginoon. So happy birthday to all of you. Your birthday today. Enjoy your day. Yan, and may God bless you, your family. May God give always the protection to you and to your family and the wisdom. And may God open your hearts, your minds to accept salvation while there is time. So, happy birthday po to all the people who celebrating their birthdays today, especially those I mentioned. Glory to God. And again, thank you to all the people who sharing my reels, my videos, supporting me po, nagtsatsaga sa akin. Salamat po. Ayan. And ito, gusto ko idagdag. Ito po ay awareness, no po. So, super init. Kasi sa Dubai daw ngayon, obviously Middle East yun. And nasa summertime pa. Sobra daw init talaga. From our sources po. Yan, sobrang init. Ano naman, pero yun nga, anyway, nasa aircon sila. Ako, wala ako sa aircon. Yan, so medyo hindi nila ramdam ang ganong kainit. Pag lumabas ka, di ba? So, ito po ay awareness. Ako ngayon tao kasi madali maepektuhan. Lalo na sa loved ones ko, or kahit di ko kilala po talaga. Yan. Kaya tayo ay, by the grace of God, tumutulong kahit di natin kilala. Madali ako ma-stress sa mga, yung bang, iba sabi, ba't ka ba na-stress? Ganon kasi ako, yun po. So, yan, may naano tayong mahal sa buhay. Mahal na rin sa buhay kasi kaibigan ko siya. Na dumadaan sa matinding pagsubok po. And eto, awareness, kasi nga po ako ay, di ba, hemorrhagic stroke. From ischemic stroke up to hemorrhagic stroke po. Yan, kasi yung ischemic, nagbara, yung hemorrhagic, pumutok. Okay po. At yun nga, nasa delikadong lugar. So, stroke po. Sa mga, para lang sa inyo, no po, para may, tayo, may, yung, para yung natin, yung, maiwasan, na po. Pagka medyo sasakit-sakit na yung ulo nyo, pumipitik. Yan po. Pipitik yung ulo nyo kasi ganun nangyari sa akin eh. Pipitik na parang, oops, masakit. Yan kasi gagawin ko pag pumipitik, laylo muna, baka mag-trigger. So, marami tayong mga kakilala na
nagkaroon na ng mga ganong experience po. Pagpa-check sa doktor. Hindi ko ginawa yan. Dahil yung takot ko nga na, ano ba yun? Sabi ko baka may brain tumor ba? Ayokong buksan na ulo ko. Pero ito nga po, kung ano yung takot mo, yun ipaparanan sa'yo ng Panginoon. No po, yan, maniwala kayo sa akin. Dahil yan ang karanasan ko, lahat. No po, at yan ang aking unawa po sa Bible, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, mula sa mga ayong sugo po ng Panginoon. Yan, ganun-ganon. So, pagka kayo ay, yun nga, lalo pa meron kayong diabetes, high blood kayo, yan, ay, tawag dito kasi yung stroke, may high blood ka, tama, high blood, yung diabetes, mas mas papunta sa stroke po. Yan, pag naano nyo na may pumipitik sa ulo nyo, yung sobra sa computer, magpuyat, stress, depression, pag-iisip. Sobra ka nag-iisip, paano kaya yaman? Huwag mo na isipin yun. Okay, so isipin mo na lang ano magagawa mo sa Panginoon. Na po, glory to God. At yan nga yung, inaano ko yung Firmax kasi talaga nakatulong po sa akin. So hindi po to nagjo-joke talaga until now. Kasi ako, basta naniwala ako, kahit yung nga wala akong pera, gagawa ko ng paraan, basta pinaniwalaan ko. At ito po, regarding do sa faith na pinag-usapan natin kahapon, ako ang nakakaalam lang sa akin, pero kalahati lang yun. Si Brother Nelson, tagapan yung nag-aakay sa akin. Ako, ang faith ko talaga, yung imposible, yun ang faith ko. Yung tipong parang malabong mangyayari, yun ang, ganun ang pananampalataya ko po. Glory to God. So, tayo po ay, yan nga, yung Firmax po, kung makakatulong, try nyo lang po. Wala masama. Kasi ako, ganun ako ay parang yung mga nag-akay sa akin, nag-invite sa church. Wala naman masama. Sama ako. Diba? Pakain ka pa Ganyan. O, di sama ka. Diba? Pero, pag hindi mo naman feel na parang hindi ito yung hinahanap ko, di alis ka. Ganun kasimple yung buhay. Diba? Wag na natin pa komplikadawin. Pag na-try mo, yung gamot na ako marami akong ginamit na tinry po ng mga yun nga, yung mga, ano ba tawag dyan? Yung, supplements, ganyan. Kasi po to, di supplements, dahil yung pinapahid po, cream. So, tayo sa Firmax po. So, try nyo rin. And Firmax 3 cream is a multi-purpose and multifunctional cream that is able to magically alleviate your health, improve your body issues and problems, as well as improving overall wellness. Yan, glory to God. Ako po ay talagang, kasi nasa Dubai ako, ay 6 months bedridden tayo kasi nga mahirap walang hawakan. At wala kasi pera. Wala kaming pampiti, yan, wala rin kasi hindi nga, dalawa akong kasama sa bahay. At pagdating naman dito sa San Pedro, kumbaga maraming stress. Yan, at sabi ko nga, yung stress, napakalaking factor. Nalalala yung condition mo. Pero pag maganda yung environment mo, nagpi-Firmax ka pa, yan, may pite ka pa, sobra kang blessed, mas mabilis po yung paggaling. Ayan. Kaya ako ay, basta ganun ako, may pinaniwalaan akong isang bagay, ipaglalaban ko talaga. I mean, yun ang anin ko, kasi naniniwala ko Yan, glory to God po. And additionally, yesterday, yung sinabi natin faith, di ba? Ako sinabi ko lang yun, di ba? Sabi ko na, I see you in rapture. Pero alam mo yung Panginoon, di ba? Di ba kung ang pananampalataya mo kasing laki ng butil ng mustasa, di ba? Kahit kasing laki lang, mangyayari, ilipat mo yung bundok sa kabilang, not literally na ililipat mo, pero mangyayari. Inisip mo di ba? And ako nga, ayun nga, di ba sinabi ng Panginoon, nasa langit ang mother mo, and at the same time, lakip-lakip nga dahil nakatanggap naman talaga siya ng gospel and tumanggap po siya sa Panginoon, nanampalataya siya. Yung nga lang, parang yung magnanakaw, 'di ba? Yung nasa kaliwa ni Kristo. Yan, yung sanggano, natural, di na pwede magbabaptize dahil nakapako. So parang ganun din nanay ko, nung time na yun din, kasi nga di ko alam, di ko nasabihan, di ko matandaan kung siya ay may cancer na at that time, na po. So, alam na ng Diyos yun. Kaya nga,
alam ng Diyos na hindi ko nasabi, alam ng Diyos na hindi alam ni Brother Nelson po. Kaya wala tayong, kumbaga may ikukubli or may tatanong sa Panginoon po. Ayan, try nyo rin po na mga kidney failure, yan po. At kahit anong gamitin nyo, yun na ang totoo po. Kahit ano pa yung supplement na gamitin mo, kung wala kang faith, hindi yan uubra sa'yo. Yan, pinagamit ka ng gamot, 10 klaseng gamot, hindi ka naman naniwala na yung gamot na yun magpapagaling sa'yo, di useless. Diba? Kahit anong gawin mo. Ayan, sabi ko nga, nung ako ay nasa dating pananampalataya po, Roman Catholic, nag-ano pa ako doon ng rosaryo, meron akong napatrouble tayo. Inulit ko siguro 20 times yung rosary. Pero ako'y alam ng Diyos yung puso ko. Yan po. At saka alam niya rin kasi yung nangyayari. Na ako'y alam mo yung minsan na sasabit ka. Yan, para lang, kasi, sige, gawin mo yung ganyan. ako naman hindi ko alam kung uto-uto or what. Dahil dito, pero, yun nga, iniligtas po ang ng Panginoon. Glory to God po. Napakalaki ng magagawa ng faith po sa buhay natin. Kung mahirap ka ngayon, pwede ka yumaman dahil sa pananampalataya mo, ha? Pero pananampalataya na may gawa na po. Glory to God. And I thank the Lord for this FB Live because initially God told me to share this live in English po talaga. Diba? Several times I told you that God told me to share, to do this sharing, the Word of God in English. And because I am obedient, paso na rin ako. Ayan, God knows I am weak. God knows that I am not fluent in English. So, I'm trying my best to speak in English. And by the grace of God, that this FB Live is going far. Ayan, because I have so many friends who do not speak Tagalog and understand Tagalog po. So, by the grace of God, kahit yung parang Baroque English nga tayo, and because I obey the commandment of God, ayan, 'di ba, nadadalan sila ng salita ng Diyos. Glory to God po. Ayan yung magagawa ng obedience, 'di ba? Kahit alam naman ng Panginoon, di ka fluent sa English eh. But God knows our our limit. Na pwede ka pa i-push, kaya mo yan, mag-aral ka ng English, may Google, 'di ba? So God knows our limit. And because you are obedient, you will try your best to show to God that you are faithful, you are worthy to those, to those ministries or to those things that He entrusted to you. Yung bang, pakita mo rin na diba, yung pagkakatiwala. Yan, alam na Diyos kung niloloko mo siya o hindi. Na po. So, glory to God. And the title of my life today, the fear of the Lord po. Yan, ang takot natin sa Panginoon. To fear God, of course, is to desire to live in harmony with His righteous standards and to honor Him in all that we do. We do not naturally seek to honor God. Diba? Totoo talaga. Because of our sinful natures lead us to pursue selfish pleasures instead of delighting in God and discovering the joy of knowing and loving God. Yan, 'di ba? Ilan po sa atin ang yung kumbaga lagi may iniisip pa Panginoon. Naisip mo pag may problema, naisip mo pagka ikaw ay binigyan ng mga blessings, naisip natin. Pero pag tayo lugmok sa problema, we do not even if we are in trials, 'di ba? Problems, troubles, parang we do not even thank God or think God, and normally we blame God. Lord, bakit ganito? May sakit ako, 'di ba? Bakit ano nangyari sa akin? Ano ba ginawa ko? Ang bait-bait ko naman, 'di ba? Yan po. So, ganun nangyayari na Lord, bakit ganyan? Lord, may bagyo, Panginoon, 'di ba ganun tayo? Kaya minsan pagka like in the church, I know so many people are thinking, why these people worshiping the Lord as parang ganun-ganun na lamang, di ba? They have their new clothes, they have this, a lot of things, they buy,
parang in excellent manner nga, why, di ba po? Kaya ang dami nating katanungan, pero isa lang sagot ko, because God is God, no po? So, glory to God, and, ang dami ko sinabi. Proverbs 9, 8 to 10, o yun nga, naka-online ako, may nagme-message po sa akin. Naka-online ako, naka-live ako, and sorry, dahil ito'y para sa Panginoon. So, ayan, alam ko asap yan, pero ito'y trabaho ko sa Diyos na po. So, yan, mamaya na lang. Okay, thank you, at least naintindihan mo ko. Ayan, so, sa Proverbs 9, 8 to 10, New Living Translation. So, don't bother correcting mockers. They will only hate you, but correct the wise. But correct the wise, and they will love you. Instruct the wise, and they will be even wiser. Teach the righteous, and they will learn even more. Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Glory to God. Sa Tagalog po, ano oras na ba? Malabo na yan. Ayan, so bukas na lang. Anyways, kung di para sa akin na, kung para sa akin yan, ibibigay yan ng Panginoon. Kung hindi sa akin yan, hindi rin. And, ganun talaga. Diba? May kausap po. Nakikita ko yung message niya eh. So, pasensya na po. Ang Kawikaan 9, 8 to 10, kinuha ko po yung Tagalog nito. No po? Pag meron tayo parang mas maano na, para mas maintindihan natin sa wikang Tagalog, mas okay po. Ito yung Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya, sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Glory to God po. 'Di ba? Pag ano talaga, tayo. Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. And this is normally happens po talaga. 'Di ba? Pagka yung ano nga yung kumbaga, puta na sa Tagalog. Ayan po. Na yung pagrespeto natin. If we respect God, of course, God will return the favor that He will respect us also. Diba? Kailangan respetuhin mo ang Diyos. Yeah, kahit hindi pa sabihin sa'yo, we need to respect God, and we need, parang there will be the understanding, especially from the Word of God talaga. Even you know, you just read the Bible, but you read it wholeheartedly, and you can watch in the YouTube. Yan, if so happen that you didn't, parang sabi mo talaga, that you do not know the PMC support watch. By the grace of God, there are the people that who sent by God to preach the gospel, to share the word of God po. Pwede ka naman, kunyari YouTube, yan. Pero alam mo yung, when you really talaga seek the face of the Lord, sabi ko nga, God will show His face to you. God will reveal Himself to you po talaga. And very important, the fear of the Lord po. In Deuteronomy 10:12, New International Version, and now Israel, what does the Lord your God ask you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Diretsuhin ko na po to. Hebrews 11:7, New Living Translation. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. Kinuha ko to sa Tagalog kasi the other one, in Deuteronomy 10:12, no need to get the Tagalog po. So in Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita.
gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito inahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya at the same time, he feared the Lord. Na po, yung takot sa Panginoon. And what's happened? Yun nga, only 8 people was saved on that time. Kasi on that time, the people are drinking, di ba? Kung ano na mga ginagawa, doing a lot of things, and even they see that Noah is making that big boat, they ignore. That parang big flood or rains will come. Ang hinit-init, bakit na maulan, di ba? Ganyan. So, yun po. Because of the obedience also of Noah. In Joshua 4:24, New Living Translation, he did this so all the nations of the earth might know that the Lord's hand is powerful, and so you might fear the Lord your God forever. Sa Tagalog, Joshua 4:24, ang salita ng Diyos. Ginawa niya ito para kilalanin ang lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ang Panginoon at upang lagi kayo magkaroon ng takot sa Panginoon yung Diyos. Glory to God. Ito po yung yung sa Joshua na umano sila, nag-utos ang Panginoon kay Josue na magdala ng 10 bato, tumawag ng 10 lalaki. Yan, kung ako nagkakamali, madali ako makalimot po. 10 lalaki, tapos nagpakuha ng 10 malalaking bato yata. Tapos pagdaan nila sa ilog ng Jordan po yata yun. Yan, na bitbitin yun hanggang sa makalampas yata sila. Tapos, parang tumigil ba yan? Kumbaga, parang iniluklok doon yung 10 bato. Yan po na malalaki. Baka mali na yun. Pero you can check in Joshua 4:24 po. Yan. And, yung nga, the only thing that happened also from that verse I mentioned is the obedience also and the fear of the Lord. That he obeyed God, and of course, he feared God na po. And, saan na pa tayo? Ayan, sabi dyan, he did this so all done is, kasi, parang doon sa ano ba yung pulang ilog ba yun? Yung sila Moises po, 'di ba? Na umano sila sa Red Sea. Yan, na walang tubig. So, parang ganun yung story kasi nun. And, in Matthew, ito po. Matthew 10:28. New International Version. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. If you will see that this verse in Matthew 10:28, you will notice that it says there, rather be afraid of the one, you will see that the one is capital O and E. So, meaning Jesus Christ. No po, makikita nyo dan. Rather be afraid of the one who can destroy both body and soul and body in hell. Yan po, na sino ba, 'di ba? Sabi niya, wag kang matakot sa pumapatay ng katawan, but ang katakutan mo yung pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. No po. Yan. So, yun nga, tayo mamamatay ka lang. Pero yung eto na sinasabi natin, eternal hell, yan po. Gusto mo nang mamatay, pero hindi ka mamamatay. Yan. Yung, 'di ba? We mentioned also this Lazarus and the rich man. Because the rich man, he was in hell. So ganun po ang kumbaga yung sinasabi diyan na ngayon, 'di ba? We are sharing the word of God because 1 Timothy 2:4, God loves us all, and yun nga, God wants us to know the truth and nothing but the truth po. Yan, that's why we are trying to obedience pa rin sa Panginoon and fear of the Lord. That's why, yun nga, by the grace of God, the church
is doing the excellent service to God, because of course we fear God, that God has entrusted the sharing of His word to us, yan, to His sent ones, to share to people, so that people will receive salvation. Yan, dahil ano nga kasi, pag naiwan ka, syempre naiwan ka na, naiwan ka na, wala ka na magagawa. And wala nang mahirap mag-repent pag naiwan po talaga. Yan. And you know, sin starts when people do not fear God. They will keep bunch of sins but eventually will come out. Ang kasalanan, di ba, nagsisimula talaga pag di ka natatakot sa Diyos. Pag di ka takot sa Diyos, kala mo, nyari gagawin ko to, wala naman nakakakita eh. Yan. Pero pag alam mo na ang Diyos nagpaparusa, ang Diyos nakikita lahat, yan, matatakot ka. 'Di ba? What is yung nga yung magnakaw, pumatay, makiapid, magimayabang, sumbatan ng Diyos, laitin ang pangalan ng Panginoon, 'di ba? Mock God. Those people, what happened to them? 'Di ba? Celebrity, and we can see in the news those people who kill. Eventually, maybe you hide those things, parang you throw away the body of that person you killed, but eventually, the truth will come out po. Yan ang sabi ko sa inyo na lahat ng lihim natin, kasi karanasan ko eh. Yan, at dahil sa takot ko, syempre, di ba, ano na, kumbaga, tanggapin ko ng Panginoon, at least napatawad niya ako, kasi naman yung ginawa mong kasalanan, yung kagaya ngayon nangyayari, di ba po? Sinabi ko yung sa asawa ko na hindi ilalabas ng Panginoon yung mga ginawa niya, ginawa nila, kung sila ay sumunod at natakot po sa Panginoon. Yan, even I shared before, I told you, there are yung two people na they're doing wicked things na lang, wicked things or unnecessary things or yung unpleasant things, and they are not the real husband and wife. And what happened to them? Di ba nakakaya nangyari sa kanila? They were in a place and they're doing something, and yun nga, they cannot separate to each other. So what happened is the real husband or wife, I think they saw, and they were brought to the hospital, to the ambulance, because nobody can separate to them. Nagkaroon kasi ng ng lock sa loob. So, sana po maiintindihan yung sinasabi ko, ha. Yan, sa mga matatanda na, yung kung paano naglalak yan, I forgot how you call those things po. Pero, nangyayari pala talaga yun na naglalak. And, you know, bakit nga naglock? Kalooban din ng Panginoon para mabunyag po ang ginagawa nilang kasalanan. 'Di ba? What happened around us? The nations, all the countries that are, 'di ba? Countries doing evil things, wicked things, stubborn, are being punished by God. People, most of them educated and even religious people that are hiding their wickedness in their power, fame, popularity, but in God's time, God will expose them. The people who are normally convicted or accused by people will eventually come out as innocent. Yan. Kung sino yung yung mga bansa nakakita na natin na hindi po normal, pinaparusahan po. Nasa ano rin yan? Siguro one time i-share din po natin yan. Di ba? May mga bansang kumbaga mayaman na, nagpapayaman pa, pero napaka malupit. Yan po, gusto nilang angkinin lahat, yan, ang power, lahat-lahat na, resources. At may mga tao na pinagbibintangan na, di ba, mga kurakot, ganyan, ang daming maaway. Ay yung nga kasi yung mga taong walang karunungan ang nag-accuse sa kanila at sila yung nadaya ni Satanas po. Yan, nadaya ni Satanas na, sige, ano mo yan, sabihan mo yan na magnanakaw, kurakot, yan, but eventually, yun na, God will show them that that person is innocent or are innocent. Yan po. 'Di ba? At talagang yung kasalanan, yung pag wala kang takot sa Diyos,
Yan po. If you do not fear the Lord, you will do anything because, of course, you don't fear God and you parang you are parang so proud of yourself that no one can see what I have, parang what I do, di ba? What I did to people or to parang to this nation. Yan, kala mo wala nakaalam. Pero all those wicked things that we did even in the past or parang generation pa yan, it will come out in the open. It will you did this on the parang dark side, 'di ba, in the dark, and then it will come out in the light. Yan po, talagang lalabas po ang katotohanan. Ano po? And we can see around us. Sin can destroy us, our reputation, family, honor. But if we fear God, we will read the Word of God day and night, obey it, listen from the sent ones of God. Then we can avoid destruction and punishment. Diba po? So, talagang may takot ka sa Panginoon, yung minsan na, alam mo yung pamilya, diba? Na ngayon maayos yung pamilya mo, pero ang dami mo palang pinagagawang mga kung anik-anik, kaya nagkakaroon ng sira yung pamilya, nawawasak ang pamilya, ang samahan, ang relasyon, dahil sa kasalanan, dahil ang tao walang takot sa Diyos. And that will also happen if this end time, people will not fear God, that the Bible is true, what God has said will eventually, God will fulfill it. Yan po. If we think that we are righteous in our own self, edi, bahala ka na. Di ba po? Yan. Bahala ka na kung tingin mo talaga righteous ka or you are clean, you don't sin. That is our perception, that is our belief. But the most important thing is we fear God in every situation that, you know, we are weak. We are really weak. You cannot boast from your education, from your riches, from your power, ayan, from your strength. Because eventually, if you are stubborn, if you are hambog, if you are, yung nga, ano ba yung hindi sa humble, di ba po? Ayan, nagmamataas. Parang you feel, parang you feel you are powerful, okay? God will eventually put you down. Kailangan talaga our heart will be clean. And so much more of the fear of the Lord po talaga. Ayan ang, ako nga lagi ko sinasabi, na kahit yung pagkatapos nito, yung isipin ko na, Lord, marami kayo nanonood ng ano ko, sinasaway ko sarili ko. Pero ang totoo lang man po talaga, alam mo, gusto ko kumita, yun talaga yung purpose. Kasi nga, marami akong plano, yan po. Plano, hindi sabi ko nga, hindi na sa sarili ko talaga eh. Sa ibang, basta ibang tao, ibang bagay po. Yan. Especially this coming Christmas time, yan po. That I hope, sabi ko nga, I hope God, kasi last year ko pa yon. Last year, I thought about those things, and I will not reveal unless, ayun nga po, it will be fulfilled by God, hopefully by this year, na those things in my heart that I want to do this Christmas, yan, for the people, not for myself. And yung nga, hopefully by the grace of God, I can do it. Ang ano ko lang talaga, kumita. Yun lang talaga na, kasi nga, basta yun lang. Yun lang, wala na mahabang explanation po. 'Di ba? So, kailangan talaga ay may takot po tayo sa Panginoon. 'Di ba? Kung ano man nakikita natin ngayon sa kapaligiran, yan, ay kanya-kanyang, yung kanyang-kanyang angat ng bangko, kanya-kanyang pagtatago, 'di ba? At talaga minsan mawiwid lang ka na eh. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kahit yung mga vlogger, content creator, kanya-kanyang kwento. Meron nga natatawa ako, sabi ko, engot-engot talaga ako. Pinanood ko, parang sabi niya, may sinabi daw yung isa, nakalimutan ko na yung story po. Basta may sinabi, pero pinanood ko na buo, wala naman ako
ako nakitang sinabi, ganun ka, kasama po ang tao. Di ba yung maglalagay ng caption, ng title, or, ano ba yung sa YouTube, di ba? Yan. Na, wala naman yung nila, yung title nila, wala naman sa video nila. Yan po. At, siguro sa mga hindi nakakaalam, lahat yan may kaparusahan. Yan po. Kaya yung ako nga, pag natapos ako mag-video, naisip ko talaga, binanood, ang ano ko lang talaga, lagi ko concern talaga, yung kita lang po, yan. And kasi nga, alam ko pa, siguro kung ako'y masipag, mag-upload, baka tayo talaga medyo pero, nga kasi yung panghihina ng katawan ko, parang, Lord, tutulog na lang ako kasi mag-upload ako. Yan. Hindi ko na siya and lalo na pag ako'y nakakabalita na mga balitang hindi ka nais-nais po, yung maawa ka sa kanila, malulungkot ka, yan, ako yung unang na-stress, yan po. Yan ang sakit ko talaga na hindi ko naman mapigil yung sarili ko. Nandun na yun eh. Yan kasi may nabalitaan tayo na na kaibigan natin na may nangyari sa kanya. Pero yun po ay may layunin ng Panginoon. At sana ang aking dalangin talaga matanto nila kung bakit nangyari yun. Kasi walang ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. Ako nga sabi ko, meron nag-message sa akin na nangungumusta lagi. Sabi ko, hindi ko masabi sa kanya yung mga pinagdaanan ko or although iba na i-share na natin dito. Kasi hihina siya. Manghihina siya. Yan po. Na yung kasi, yung alam mo yung yung binibigay sa ng Panginoon. Ito natutunan ko nga. Meron kasi mag-asawa sa Dubai. Parehong elder po. Naikwento ko na rito. Na sabi ko, buti pa kayo mag-asawa kayo. Nakakatulungan kayo. At pareho pa kayong elder. Nasa church. At ako nga solo. So as that time, solo lang ako port watcher. So, sabi nung elder na yon, at lagi ko silang, kaibigan ko sila, sis, solo ka, may ganyan kang problema, alam ng Diyos na ganyan kakataba, para masigit pa sa kanila, kasi sila magdalawa eh, ako solo eh, yan po. So, kahit sa sakit ko na, yan nga, kaya ko na-share kanina yung awareness po, yung iba kasi, syempre pag nabalita natatakot, pag may nabalita na naman matatakot, 'di ba? Kaya para tinutulungan ko na kayo para sa awareness nyo nga po, 'di ba? Basa-basa ako ng pawis na ayun nga, kung siguro yung iba dadaan sa dinaanan ko, hindi ko alam din kung makakaya nila. Kaya nga po yung dumadating sa ating problema, yan po ay sukat na ng Panginoon sa kakayanan natin. Yan. Yun ang siguro ma-share ko sa inyo na ilagay po natin sa ating isip po at puso na binigay sa iyo ng Panginoon, meron talagang medyo dadanas ka ng masigit pa. Pero yan, hindi ka pa pumupunta doon sa dulo ng PC mo. Yan, ang susi or ang panangga mo talaga, pakikinig na salita ng Diyos, yung takot sa Diyos, yung pagsunod sa Panginoon. Kasi yun lahat lang din yung yun lahat lang din yung sandata ko. Yan, na iyak ka lang sa Panginoon, Lord, ano ba to? Parang, kaya ko pa ba to? Ganyan. 'Di ba? Yun ang pero ang yun nga tamo ang Diyos, sumasagot. Sumasagot talaga. Worried lang ako pag minsan, yung sobra ko ng stress, kumikirit na yung ulo ko. Kasi syempre sa loob, di natin alam ang nangyayari. Kaya pag minsan pahit ako ng cream ko, ganyan, inaano ko talaga na medyo tipirin, although hindi dapat talaga tipirin. Yan po. So yun dapat natin tandaan na walang ibibigay ang Diyos sa'yo na hindi mo kaya. Pero ang kailangan mo lang, magpakumbaba sa Panginoon. Yan. At lumapit sa Diyos, nang malinis ang puso mo. Yan. Lalo sa mga shinare natin fear of the Lord po, na tayo po, alam ng Diyos kung ikaw ay may takot pa or wala ka ng takot sa Panginoon, sa Word of God. Kasi sa Word of God, ayan na lahat eh. Ayan na lahat, di ba, yung pagkakaloob, ayan na kailangan magkaloob, pero kung hanggang ngayon, di ka naniniwala kasi yan
kung anong paniwala mo or what, ang Diyos na lang yung nakakaalam po. Pero napaka-importante ng takot. 'Di ba? Yung isang inaano ngayon, alam mo yung, eto lang ang isipin mo 'di ba yung pugati ngayon? Ikaw, religious leader ka. Ayoko makiana, pero eto po yung ano lang sa akin, ano ko lang. Religious leader ka, nakakabasa ka siguro ng Bible, syempre, nag-share ka ng Word of God, 'di ba? Marami kang tao. Pero, bakit mo isipin talaga magtayo ng bunker at malapit pa ka sa paliparan, ganyan, 'di ba? So, doon pa lang, nag-iisip ka na, or alam mo na may ginawa kang kamalian. Yan, at nag-iisip ka na pwede kang mahuli sa lahat ng ginagawa mo. 'Di ba? Nasaan ang takot sa Diyos? Nasaan ang takot sa Diyos, 'di ba? So, kaya nga, yung alam mo yung sa mga naniniwala sa either, pwede na bayanan, 'di ba? Hindi natin alam talaga. Pero, napaka-importante na yung mga kawawang nila lang na nadadamay, sana nga po ay, 'di ba, kahabagan ng Diyos. Kahabagan ng Diyos na dalhin pa sila sa tunay na pananampalataya, yung nga sa pananampalataya na may kabanalan. Yan. Kasi pag hindi ka talaga lumakad sa daang matuwid, gusto mo bako-buko talagang daan, parang ikaw na rin mismo nagdadala sa sarili mo sa kapahamakan. 'Di ba? Ayaw mong dumiretso gusto mo liko ng liko, tinatama ka ng Diyos, nagpapadala sa iyo ng mga instrumento. Kaya marami akong kakilala, 'di ba? Sabi ko, ano lang ang ibibigay ko talaga sa kanila. Dadaling ko sila. Una, kaligtasan talaga. Yun ang kasi yun ang kailangan natin. Meron po nag-ano sa akin ng, kumbaga, tinulungan ko siya. Ngayon, di lapit uli siya. Ako kasi, pag nag-akay ako, ayun nga, kumbaga, dinidiscern din natin, at saka kung ano yung para sa kanya. Ang gusto ko, ang number one talaga gusto ko, na yung pagpapakumbaba. Pero minsan, hindi natin nakikita yan. No po. Kaya ako, bago mag-action din ngayon, nag-ano ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko, anong gagawin ko sa tao na to, ganyan. Pero, yung, tawag dito, ang ko talaga, ang ending lang din talaga. Biyaya kasi yung naakay ko na nabaptize po. Alam mo yung sabi ko nga sa inyo, yun ang ginawa niya lang, sumunod sa akin. Sa mga sinasabi ko, Sir, kahit minsan talaga, buti nga hindi na siya nagagalit, pareho kaming high blood Yan po. Pero ano nangyari sa kanya? Diba, biyaya. Siya ay, kumbaga, pero dapat lang, diretso sa lakad. Yan po, biyaya ng Panginoon. Yan, parang anak ko si Jero, pagka sinasaway ko talaga siya. Sa mga, pagka mayabang ka na, or sinasaway ko talaga siya. Yun ang ko talaga. Kahit dito sa bahay, yan, hindi ako, yung sabi mong, walang ganun yung mayabang na magdadaway ka, kung mag-share ka, hindi. Hindi po talaga yung lang, normal lang. Yung boss ko talaga ganun lang kalakas. Yan po. Pero, wala. Kasi nga nakakatakot maging mayabang po. Yan ang number one nating tandaan na lagi po tayong maging mababa. Yan, kasi nakikita mo na ngayon, yung tao na pinagdidiinan nila na kurakot, yung pa yung tao na itataas ng Panginoon. At yung tao na, di ba, maraming popular, ganyan, educated, di ba, marami pala natatagong kung ano-ano. Yan, maraming ipapakita ang Panginoon po. Yan, kaya number one talaga, na magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon, lahat po tayo. Ngayon pa lamang, magkaroon ka na ng takot, anytime, darating po ang Panginoon. Hindi natin alam. Kaya kailangan nga maganda. Yan po. Na at least may mangyayari man. Sino ba yung minarinig ako? Mamatay ka man, ligtas ka. 'Di ba? Mag-rapture man, ligtas ka, tumanggap ka. 'Di ba? Magkasakit ka, mamatay ka, ligtas ka pa rin. O anong mangyayari sa iyo? Ligtas ka. Yun po yung gusto nating ipaabot sa inyo na parang sinisecure mo na yung sarili mo. 'Di ba? Yeah, parang yung pugate. Meron na siyang banker. Sinecure niya yung sarili niya. Pero kasi, sa naman yung sa kabilang side ng
kasamaan. Kaya, yung ano na yon yung underground na yon sa iba na pupunta yon na po. Ayan, nag-ano lang ako, pero hindi natin siya, kasi kung siya po ay, di ba, sabi mo ng kahabagan ng Diyos talaga magbago, ay, ang Diyos eh, pag talaga nagpapakababa ka, ang Diyos naman nilalapit talaga sa iyo eh. Yan, patatawarin. Kapag humingi ka ng kapatawaran, tanggapin mo ang Panginoon. Yan, napaka-importante. Kasi, pag tayo ay nagpatumpik-tumpik pa, ang New Zealand, ngayon ay nagpapauwi na ng mga, kasi ano na yung nababankrupt na yata, ganyan po. Mahirap pala sa New Zealand ang wala kang trabaho dahil hindi talaga pwede. Diba? Ang ngayon, ang Japan, merong parang Typhoon Shansha. Yan, Typhoon Shansha. Mpox. Kumakalat na po, diba po? So, ano pa ba? Russia, Ukraine. Ang dami na. Kaya kung hanggang ngayon, hindi kayo natatakot, abay, talagang saludo po ako sa inyo. Yan na, yung ano, ako kasi, so ako yung taong matatakotin. Yan, lalo na sa Panginoon. Yan po natutunan natin by the grace of God mula sa aking parents na, yun nga, hindi man dati na ipakilala yung tunay na Diyos, pero dahil inumpisahan kami ng parents ko na, yun nga, mag-church, ganyan. So, naging ano na, at lalo pa nga sa akin, yun nga, para naging habit mo na, yun na yung nature mo, yan, at saka yung, tawag dito, ewan ko lang, bakit ka ako naiba sa mga kapatid ko na, hindi kasi nga ako siguro dahil hindi ako nakagraduate or ewan ko, pwede ko po alam na iba-iba yung puso namin. Yan, kasi nga kanya-kanya tayong puso. Merong pusong masunurin, pusong masuwayin, pusong mapag-imbot, pusong nagmamataas, di ba? So, iba-iba tayo ng puso eh. At sana po, ang pusong kunin natin, pusong nagpapakumbaba, syempre, di ba? Sa Panginoon, dahil alam natin, ang Diyos makapangyarihan. Pag sinabi niya, gagawin niya. Di ba? Pag nasa Bible, mangyayari. Yan po. So, purihin po ang Panginoon, dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na to, dakilang Diyos, sapagkat ang iyong mga salita ay katotohanan, nagbigay liwanag po sa amin, nawa sa aming mga kaibigan. Ito po ay nagbigay ng kaliwanagan sa kanila. Panginoon, salamat po sa iyong mga biyaya sa aming buhay, O Diyos, sa kalakasan, sa hangin na nilalanghap namin araw-araw. Bagamat ang mundo'y punong-puno ng pollution, maraming mga bagay ang hindi namin kumbaga inaasahan, Panginoon, ngunit lahat ng ito ay nasa banal na kasulatan, Panginoon, nasa iyong kautusan. Dakilang Diyos, dalangin lang namin na patuloy mo kaming papagtibayin sa aming pananampalataya, patuloy mo kami palakasin, buksan mo aming puso, ang isip sa iyong mga katotohanan. Bigyan mo kami ng puso, O Diyos, na nananasang sumunod sa iyo, sa iyong mga utos, sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng puso na nagpapakumbaba, puso na gustong tumanggap ng kaligtasan, Panginoon, sa mga kaibigan namin na nanonood sa aming FB Live. Dalangin namin sa kanila, O Diyos, na sila'y magpakumbaba sa iyong harapan. Huwag sila magtiwala sa kanilang mga pinaniniwalaan, Panginoon, bagkus sa iyong mga salita, sa iyong katwiran, O Diyos, sapagkat kung sa mga sarili lang namin, Panginoon, tunay na madaya kasi ang puso, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin ang iyong kahabagan sa bawat isa, Panginoon, sa mga nangyayari, O Diyos, ikaw lamang po ang may kontrol ng lahat. Ikaw lamang po ang nakakaalam na lahat ng mangyayari, Panginoon. Ang patuloy namin dalangin na patuloy kami magpakatatag. O Diyos, patuloy kaming hanapin ang iyong mukha, maging masunurin sa iyo, O Diyos, maging submissive po ang aming mga puso't isip, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin sa mga may sakit, ikaw ang magpagaling at magpalakas. Sa mga walang makain, Panginoon, ikaw po ang maglagay sa kanilang
sa kanilang mesa, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala mula sa iyo sa mga walang trabaho. Maglaan ka, O Diyos, ng pinakamabuting trabaho, O Diyos, na may ibibigay mo sa bawat isa. At sa mga bagay na nangyayari sa ngayon, O Diyos, alam namin na ihahayag mo ang pawang katotohanan lamang. Ingatan mo ang mga tao na ginagamit mo, Panginoon, sa gobyerno, sa iba't ibang panig ng mundo, O Diyos, ang mga nasa katwiran mo, Panginoon, nasa katotohanan, alam namin na iingatan mo. Tatawag ka pa ng mga lalaki at babae, O Diyos, na maglilingkod sa iyo ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Ama. Muli sa araw ng bukas ay dali mo kami upang makapaghayag ng iyong mga katotohanan na iyong mga salita, O Diyos. Patuloy mong palakasin ang iyong abang lingkod. Ikaw maglaan ang lahat ng aking mga pangangailangan sa aking pirmak, sa aking gatas, O Diyos, maging sa aking mga anak, sa aking buong sambayanan. Salamat po, Ama. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng pagtitiwala, pagpapasalamat, pagluluwalhati at pagpupuri sa pangalan ni Jesus na haring darating. Amen and glory to God. Salamat po and see you all tomorrow. God bless us all.